Tayo ay inaanyayahan ng Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nandulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Malinaw ang paanyayang ito. Ngunit marami ang hindi makalapit sa Panginoong Hesus dahil sa bagabag ng kasalanan. Marami ang may maling akala na bago tayo makalapit sa Kanya, ay kailangan muna nating maging matuwid at banal gamit ang sariling pagsisikap. Ang halimbawa ng nagsasabing sila ay matuwid dahil sa sariling pagsisikap ay ang mga Pariseo. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis. Para sa mga Pariseo, siya ay napakasama gaya ng mga makasalanan. Ngunit siya ay tinawag ng Panginoong Hesus, "Sumunod ka sa akin." At si Mateo ay tumayo at sumunod. Ang Panginoong Hesus ay kumaing kasalo ni Mateo at ng marami pang maniningil ng buwis at mga makasalanan na dumating. Sinabi ng mga Pariseo sa mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Nang marinig ito ng Panginoon ay sinabi niya sa mga Pariseo, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog. Sapagkat hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Hindi handog ang ibig ng Diyos. Ang ibig niya ay ang kanyang habag. Ibig niya na siya ay mahabag. At ang habag niya ay para sa mga makasalanan. Dahil sa habag ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay naparito hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Dahil sa habag ng Diyos ay ibinigay niya sa atin si Jesus na kanyang anak, na namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, binuhay na muli at iniakyat niya sa kanyang kanan sa langit. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ang Panginoong Hesus ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Tayo ay hindi lamang pinatawad ng Diyos nang tayo ay sumampalataya sa ating puso na si Jesus ay binuhay na muli ng Diyos. At nang ipahayag natin na siya ay ating Panginoon, tayo ay naligtas, isinilang na muli at naging mga anak ng Diyos. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo sa mga patay. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa anumang katangian natin. Ito ay dahil sa pag-ibig, habag at pagiging mahabagin ng Diyos sa mga makasalanan. Ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y makapatay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y